araw lungsod ng San Pablo at sa mga karatig bayan. Welcome po sa Moments with Mariel, the Power of Testimony. And this morning, I have a privilege na makasama po ang aking bagong kaibigan. Parang matagal na kami nagkasama, no? Siguro sa lumang mundo, kasama kami ni attorney. Pero gusto ko pong ipakilala sa inyo na-meet ko po nito lamang ng mga ilang buwan pa lang kami magkaibigan, pero I find her very, very, very one of the honest person. So, alam niyo po, nabigyan ako ng pagkakataon, no, na ma-discuss or mapag-usapan namin ang konting buhay ni attorney. And mamaya, isasabihin niya sa inyo kung ano yung mga konting background lang naman dyan. But so far, makikita niyo po dito na napakadaming bags at dyan kami magpo-focus dahil may history ang mga bags na yan. And I want you to welcome my guest, Attorney Zen. Thank you very much for this very nice introduction and this privilege also that I be interviewed. And eto na po kami sa harapan nyo ngayon. I'm Zen Regino po, para medyo casual tayo. I'm a paralegal and I got affiliated with 3 law firms na pinagkatiwalaan po tayo mag-handle ng ibang cases nila. That was way back 90s. And naging ano na lang po ngayon, businesswoman. Okay? At doon kami magpo-focus ngayon sa pagiging businesswoman niya. Dahil parang kumaga kung syempre nagsasama din kami, no, minsan ang tagal na magkasama hanggang gabi. And natuwa ako dun sa story kasi sobrang makikita niyo po dito, sobrang dami ng bags na makikita niyo sa clips. Sobrang dami ng bags. At ang pagkakakwento sa akin ni attorney ay meron siyang 6 na shop noong hindi pa nagpapandemic. Nung hindi pa nagpapandemic. In 2009 actually. So matagal na po talaga siya. Na. Saan po located yung mga ano na yung mga shop? Those 6 branches ay nakafocus lang noon sa Laguna. Okay. Kasi ayoko ng Manila kasi sabi ko medyo magulo. Pag yung security wise, parang medyo takot ako. Oo. Ayan. So noon po, I had these 6 branches na lahat ay genuine na signature bags. And actually, it all started with my own personal collection. Oh, at natuwa talaga ako kay attorney pa lang pala yung mga bags niya na original is ilan mo kaya? 68 pieces. 68 pieces, come on, and it's all original bag. Yeah. Oo, para nakilala na daw po kayo sa industriya na talagang nagbebenta ng mga bags na original. Those times, syempre hindi pa. But I got this collection since I was 17 years old. I'm a bag addict po, quote-unquote. Actually, more on shoe addict, but syempre magkakapatid na ano yan. So, I got hooked up with signature bags dahil na rin po sa mentorship ng aking naging boss noon, na actually hanggang ngayon love na love ko pa rin siya, although she passed away, I learned. Si Mrs. Zenaida Tantoco Huang, siya po yung anak ni Gisarya Tantoco. Naging po akong isa sa kanyang mga secretaries. And actually, yung pagiging smarte daw at paggamit ng mga mahal na hindi naman ang intention mo'y magyabang, sa kanya ko po yung natutunan. Kasi she told me, owning or buying expensive na signature bags is not actually pagyayabang. Correct. But it's getting good quality product. I think kapag kayang bilhin kasi ng isang tao na hindi niya pinapangutang, it's not yabang. Yes. Parang it's still worth from your, para sa sarili natin. Award mo sa sarili mo, sa pagiging. Diba? Kasi ako kunyari, kaya ko din naman bilhin, tapos gustong-gusto ko siya, why not? To reward yourself. So, yan yung maganda na parang sa mga viewers natin na pag may nakita kayo ng mga signature bags sa iba, ibig sabihin kaya nilang bilhin yun. At deserve siguro ng mga tao bumibili ng signature bags. Diba? At doon ako natuwa, attorney, kasi diba ang dami ng bags, may nag-pandemic. So, syempre, nung pandemic, no, kahit nga malaking company, nga rin nabalitaan na Jollibee nagsarado. Yes. Isipin nyo, Jollibee ha, yan ang mga parang, kumbaga, malalaki at higanting kumpanya nagsarado. So, doon po ba sa pandemic, yung 6 na shop ninyo ay sunod-sunod ba nagsarado? Paano po ang naging? Actually, not really that way. Gusto ko lang ipasok, no? Prior to pandemic kasi, nagkaroon po tayo ng chance, bigyan ng opportunity na this friend of mine, nadalaw ako dun sa pinakamalaki ko or main branch sa Calamba City, na sinabi niya, ba't di ka lumabas? So sinabi kong Manila, ayoko. Nung sinabi niya Manila, ayoko talaga. But sabi niya, hindi, kahit sa Tiendesitas lang. Okay. And you know, I don't have any knowledge about Tiendesitas really. So sabi niya, mag-ready ka, ipasyal kita doon, i-check mo yung market. And then ayun po, actually 1 week ko siyang pinag-aralan. And then I got convinced. So nag-try ako and awa po at tulong ng Diyos, ayun, nakapasok tayo sa Tiendesitas. Doon po tayo nakagawa ng name. Doon po, sa 7 taon, doon tayo gumanda ang kalagayan. And syempre, dahil nakafocus na ako sa Tiendesitas, who's making really money for me, yung ibang store ko,
isinara ko muna yung 4. Just to give focus dun sa... Yeah, oo, para mag-focus. Na sabi ko siguro, doon na talaga ako dinadala ng kapalaran, lalo na ng Diyos, kasi nandun na yung magandang market. May natira pong 2 branch, pero yun na nga, pumasok na ngayon si pandemic, na naging dahilan para talagang i-close ko na yon. Pero nanalig ako na hindi ako babayaan ng Diyos. Pinilit ko pa rin itawid ang Tiendesitas. Problem is, talagang yung pandemic is sobra talagang nagkaroon ng masamang effect talaga sa tao. Pero honestly, marami din namang nakinabang doon. But I was one who got so much affected, and actually po nag-cause ng depression papaya. Pero still lumalaban ako that time, and then awa at tulong ng Diyos, nakakatawid-tawid po ng konti, pero yung rents hindi na namin makaya. And Tiendesitas itself, talagang hindi na rin nila naibalik yung foot traffic. So we ended up kami, ang alam ko noon, we are about 150 tenants, na naubos na po kami, naging 80, naging 50, naging 25. Isa ako doon sa natitira pa, but kinain kami ng rents. Yes. And hindi kasi po ako dire-diretso yun dire-diretso po yung rentals kumbaga lahat kami talagang sobrang lumubog na sa So wala na kaming choice ba? Kumbaga, to cut a long story short, wala kaming choice kundi lumabas na. And I finally talaga decided na sige, wala na, give up na. Uwi na ako ng probinsya, which is sa Los Baños, Laguna po. So I left early 2023. Okay. Sa Tiendesitas. So what happened is, yung iba ko pong stocks, dinala ko dito at yung iba sa bahay ko sa Laguna. But most of yung mga magaganda pa, mga fresh pa, dito ko po inalagaan sa condo ko dito sa Eastwood. Ayan. So isipin nyo, hindi kasi ganun kadali, lalo na, kasi ako, may kaibigan din ako na nagbebenta ng mga original bags at talagang nakapagpagawa siya ng malaking bahay kasi talaga doon maganda, lalo na kapag marami ka ng followers na talagang bumibili din ng mga original bags. Yeah. And para sa katulad ni attorney na may shop na gano'n and maganda yung income, tapos biglang papasok si pandemic na parang zero, wala nang mabili sa item mo. Yes, totoo. Tapos, syempre may mga rentals na kailangan bayaran. And talagang, I think, sumagot ka ba attorney talaga na parang dinanas mo walang-wala? Dumating po ako sa ganung punto, as in zero, zero balance, na talagang yun nga, it got me into deep depression, na I almost succumbed to suicide actually. But syempre, knowing I still have my God with me, yung medyo, syempre, na-awaken ka na, ay, teka muna, this is not just life, I mean, you still have to continue. We have to move on, no matter what. And I really am so thankful of God na tinuruan niya ako ng acceptance. Yes. So, natanggap ko yan siya. At yan po yung dahilan kung bakit ipinasok ko siya or nilagay ko siya dito sa Moments with Mariel, The Power of Testimony. You know why? Para dun sa mga taong sanay na ng marangyang buhay, tas bigla mo siyang aalisan ng parang walang-wala. Yes. Ito po ay nauunawaan ko doon. Hindi naman ako sabihin dumaras talagang sobrang meron din. Ba't nakararas ka na meron, tas biglang nawala ka. Yes. Sobrang mahirap po sa pakiramdam. And na-inspire ako kay attorney while na nagsasama kami sa panibagong negosyo, no? Na sabi ko, attorney, may nakikita niyang aura na lagi siya nakasmile. At saka pwede kong i-declare. Yeah. Hulaan niyo kung ilang taon na si attorney. Magbibigay kami ng bulaklak. Hindi libreng bagay, no? Magbibigay kami libreng bulaklak pag nalaman nyo kung ilang taon na po si attorney. And na-amaze ako na siya po ay 64 na, but proud yet, 64 hindi halata. Kasi nga lagi siya nakasmile. And sabi ko, attorney, ano yung sikreto? So the secret is, meron siyang tinitake na yung ating food supplement na yung isa is pwede ko ba Yes. Yeah, FKC International Philippines po yun. Food supplement na nagte-take care po ng ating organs, all organs of the body. And the other one is, the supplement is supplemented once more ng isa namang stem cell po na ngayon ay gusto ko sabihin lalong nagpapabata. Diba? And I feel very, very strong. Yeah, okay. Yun yung doon ako natuwa, no? So, ang bait namin, FKC naman, binanggit kita dyan. Alam mo, history natin. Diba? Talaga namang magaling talaga yung mga supplement, lalo na talagang natural siya. Yeah. And itong Revobit na binabanggit niya, attorney, parang malaki bang bagay ang naitulong nito sa'yo? Kasi, honestly po, yung food supplement ko na binanggit, that FKC thing, I vowed talaga commitment until death, sabi ko nga, do us part. Kasi siya po talaga yung nagligtas din sa life ko. Kaya lang, nagkataon siguro, things really has to happen na may mga bagay na minsan, yung kagaya nun, may mga na-face out, na kailangan ko ng body ko.
So I needed an alternative, a good alternative. Yes. So I've been looking around, wala akong makuhang kapantay niya. Correct. Awa ng Diyos, nakilala ko si Revowit na sila po ang nagpo-promote o exclusive distributor dito sa Philippines through DWFI, yung Dragon Farms, na yun pong dinala nilang Miracare products and special mention of Miracell Plus stem cell. Na nakita ko po na yung nawala sa akin ay ma-fill up nila. Correct. So, ganun naman po kasi ako, kasi nga, gusto ko lang din pong banggitin, I am a self-proclaimed health advocate. Bakit ko po yun sinabi? Kasi kaya ko po yung patunayan. Dahil sa naranasan kong maganda at sa marami kong natulungan na maligtas ang buhay, even pa nga yung mga terminal cases, ipinagmamalaki ko po na i-share yon. Kasi sabi nga, kung wala kang selfish motives, hindi mo itatahimik sa sarili mo lang kung ano nagpalaki sa'yo. You have to declare it. Kung ano nagpabata o nagpapaganda. Yes. Kung maganda ang tingin sa akin. Ayun po. So, isinishare ko po talaga pong napakaganda. So, I told myself, ito yung mission na binigay sa akin ng Diyos. Na to continue caring for others through pushing them into buying mga supplements po. Especially, of course, yung mga na-tested na totoo naman yung claim na 100% natural. Po yung magre-revive ng mga nasirang cells, ng organs, ng body. Ganun po kagaling yung aming produkto. Kaya talagang ipinagmamalaki ko rin namang i-share. Hindi ko pwedeng ilihim kasi pag nilihim ko yun, nagdadamot na rin ako. Correct. And So, yun yung nakakatuwa, no? While sharing, no? Kasi syempre yung health natin, isa yan sa pinakang importante kasi hindi natin magagawa kung ano man yung gusto natin gawin sa buhay if we are not healthy. Ano po? Of course. Pero ang pinakang magandang hugot doon kay Atty. Tinatanong ko, saan ka pa humuhugot bukod doon sa mga product na tinitake mo? Kasi mahirap na galing ka sa pagiging depressed, no? Kasi galing din tayo dyan. Ang hirap umahon. Yes. And yun yung sabi ko, attorney, ano pa doon yung mga na pinaghuhugutan mo kung bakit kaya mo na ngayon magpatuloy kahit nakadanas ka na parang from your toughest, parang journey, tapos biglang... Yung bagang yung time na dumating ako at the lowest ebb of my life. Yung sobrang talagang wala ka ng choice kundi, to live this world. Pero awa po at tulong ng Diyos, special mention ko lang po kasi alam ko aware din naman ang maraming tao and may respeto naman ako sa ibang religions. I am a proud member of Iglesia ni Cristo po. Of course, galing ako sa devout Catholic na family. Pero yun po, it was the faith that was instilled in our hearts and in our minds through the constant na pagtuturo po sa amin ng aming executive minister, ang kapatid Eduardo V. Manalo. Walang ibang na-instill na sa utak ko kundi yung, teka, bakit ko gagawin to o bakit kailangan ma-depress ako? May Diyos eh. So, natutunan ko po yung talagang totally itaas ko sa Kanya. Nilift up ko sa Kanya. You surrender everything. Surrender everything. And then sabi ko na lang, I know na may maganda ka pang plano. Whatever it is, ang tulungan mo na lang po akong maging matatag at maging malakas. At magkaroon ng paninindigan na whatever happens, come what may, andyan ka, hindi mo ako bibitiwan. Yun yung pinakamahalaga doon eh. Yung parang yun yung lesson na kailangan natin i-take home na whatever happen, may skills tayo, may maraming talent na ibinibigay ang Diyos, maraming taong ipinapadala sa atin para magawa natin yung mga bagay na hindi natin nagawa before. Pero ang pinakang maganda talaga dyan, sabi nga, marami tayong plano bilang tao. Sabi nga, many are plans in man's heart, but only God's plan will prevail. That's it. And I think, piniprevail na niya ngayon. Siguro step by step, kailangan lang natin maging patient sa pag-iintay kung kailan idadating niya. But naniniwala ako when the time is right, Him, the Lord will make it happen. Patience is a virtue po. Yes. Nung time na parang give up ako, nung maalala ko, may Diyos nga pala ako. In His time po talaga ibibigay niya yan. At nararamdaman kong I'm stepping forward again, na papataas na ulit. At actually, I'm very happy with Miss Mariel na sabi ko nga, things happen for a reason. Yung pagkikilala ni Mariel, namin ni Mariel, na alam mo yung hindi mo na inaasahan pa o may dadating na ganito sa buhay mo. Sobra akong thankful sa kanya kasi, ewan ko, parang nung magsama kami, parang she was my lost eldest child. Parang bang ganon. Oo, courtesy kasi to. Bata pa siya, tapos ako 64. Talagang anak ko na lang din si Mariel, okay? Ang sarap di maging mami kasi ang daming bags. Ironically, I have one daughter po na, Diyos ko, wala pang kahilig-hilig. Kaya, actually, isisingit ko lang, sabi ng kanyang mga friends, naku, mami, kami na lang yung anak mo. Tanga-tanga nitong si Carla. Ayaw ng bags. Is kontento siya sa isa o dalawa lang, basta gusto niya, favorite na niya yung hindi niya bibitiwan hanggang hindi naglalasog-lasog.
Na sumasama yung loob ko kasi alam mo yun, with all these bags, Pwede araw-araw magpalit. everyday magpapalit-palit. At actually, isa pa lang pala yun sa isa pa din yun sa ipinagpapasalamat ko sa Diyos. Na sabi ko, hindi lahat ng bisyo yung masama. Correct. Kasi kagaya po namin na family ko, kami we were foodies. So ang unang bisyo namin is pagkain. Sumunod na yung mga fashion items. So sobra kami fashionable. Yeah, I love attorney. I love So, naging addiction ko is sapatos and then bags and all. Sabi ko, meron pala din pala biyaya o pera sa bag. Gusto ko rin pong banggitin yung isa kong friend na kodiakones ko, kasamahan ko din sa church. Sa kanya ko po utang yung kung bakit ako natutong magtindahan o magbenta ng bags. Kasi noon, ang habit ko, pag ako'y wala ng pera, magko-call ako ng mga friends. And then, iga-garage sale ko. Okay. So, alam mo yung isang Gucci, like, binili ko siya, halimbawa, 38,000. Iga-garage sale ko ng 7,000, 10,000. Ang dami. Siyempre, ang dami bumibili. And knowing pa na galing sa akin, na alam nilang authentic talaga, sobrang mura po yun. So, one time, she called my attention. Sabi niya, ay, ang gaga mo, ang gaga mo kasi. Sabi ko, bakit? Ginagaran sale mo, ang mura-mura lang. Yung mga bags mo, pangarap ng maraming babae na hindi namin ma-afford. Kumuha ka na lang ng store at mag-ibenta mo siya. Sabi ko, hala, ayoko nakakaya kasi yabang-yabang ko, pinagsawaan ko o gamit ko, bibenta ko. Sabi niya, hindi. Narinig mo na ba yung bagaholic? Sabi niya gano'n. I was not really aware po. So sabi ko, ano yun? Ay nako, pumunta ka sa Greenbelt, meron doon isang malaking store ng mga bag. Lahat yun second hand. Na the likes of your bag, sabi niya gano'n. Tingnan mo doon, kakuha ng idea. Which we did po. Yung daughter ko, that time, nag-aaral pa sa UP, sabi niya, Mami, dali, puntahan natin, tingnan natin. Kasi para yung mga bag mo nga hindi masayang. Kasi murang binibili. Sabi ko, sige, puser tayo. Pagpunta po namin ng Greenbelt, there I saw nga yung bagaholic na nung makita ko yung prices ng bags, it's like, parang alam mo yung nag-less lang ng 20% sa brand new price, parang yung pagbebenta. Sabi ko, ha? Pwede nga pala talagang pagkitaan. So, it all rooted up from there. Kumuha ako ng isang maliit na space. Actually, it's just parang 6 square meters. Nag-try lang po ako, din-display ko ang bag ko. Na, unang araw pa lang po, may bumili na. Tapos yung Louis Vuitton ko na 3 pieces, may pumakyaw agad. Kasi siyak na siyak silang, ibinenta ko lamang ng 15,000 while you can get it at 70 sana, ganon. So doon po nagsimula ang lahat ng kwento ng pagtitinda ko. Na actually natuwa ako kasi ang nag-patronize mga bigwigs po sa amin sa Los Baños. Doctors, mga professionals, yung mga professionals na nag-aano sa Open University, yan. Tapos meron din foreigners na talagang na-amaze sila na I have all these bags tapos ang mura-mura. So sa madaling sabi po, in 4 months lang, doon na po ako nagka-idea na teka muna, nauubos yung bags nyo, kaya kumuha na. I-question ako ngayon, nung aking sukisan, pag naubos yung bag mo, saan na kami bibili? Ikaw lang titinda ng mura na original na hindi mo pagdududahan. Ako sabi ko, ay oo nga. Kasi akala ko noon, yung pagtitinda ko is just to dispose of my bags and to make it money. Para magamit ko sa ibang business kasi mahilig ko talaga ako sa negosyo. Then may naligaw na isa na nag-work sa Erie, na she is in her masteral course that time, na parang may half foreigner or what. Naligaw siya dun sa store ko na malapit sa UP. Sabi, these are authentic. Sabi ko sa kanya, and why so mura mo binibenta? Sabi ko lang, kasi personal ko po, pinipera ko lang. Then after this, wala na. Opo, babay na ulit dito sa pwesto. Sabi niya, why don't you go for kung sakali ba magpatinda ako sa'yo, kasi marami rin akong bag, sabi niya. Tatanggapin mo. Sabi ko, paano po yung agreement doon? Sabi niya, through consignment, pay me when it was sold already. Sige po, sabi kong ganon. Na awa at tulong again ng Diyos, naging word of mouth po. Kinalat na rin niya, kumalat na rin na nalaman, tumatanggap ako ng consignment. Doon po, then yun nga, again, gusto ko sabihin talagang tulong po sa akin ni Ama, marami nagtiwala. Kasi nakita nilang, the rest is history. Kasi nakita nilang, even if hindi nila pasyalan yung bag, at nabenta, ako na yung tatawag Ma'am, nabenta na po yung bag mo, come here for the money. So, kumalat po yun. Kaya nga, honest is the best policy. Correct. Honest ako And sa kanila. ang nagustuhan ko kay attorney, meron siya, kasi nag-live kami kahapon lang, yung money back guarantee. Yes, Isa kasi yan sa assurance na kapag nakita, kasi sometimes, lalo pag sa online, ibinenta, tapos pag nakita nung bibili na parang fake siya,
So, hindi mo pwede sabihin na money back guarantee kasi pag fake talaga yung binibenta mo, magbabalik ka talaga ng pera. So, ibig sabihin, ganun kalakas yung loob ni attorney na sabihin na money back guarantee when nakita mo na yung items mo na talagang ito ay legit at original. So, sa lahat ng pinagdaanan na yun, attorney, ano yung, ngayon, kung kunyari nakikita mo dyan si Lord, no? Yeah. Ano yung gusto mong pasalamatan sa Kanya kahit dumaan ka dun sa napakadaming pagsubok? Sobrang pasasalamat na hindi niya ako binitiwan. Ayan na, emotional na ako. Kasi talagang gano'n. Dahil yung mga times na, at saka I try not to take it all by myself. Tapos i-confide nila sa mga friends. I confided with God. Sa mga moments na talagang down na down ako, tatakbo po ako sa church. Doon mismo ako iiyak sa Kanya. And yun, alam mo yung pagkalabas mo ng church, alam mo yung puno-puno ka na ng strength. So, laban ulit sa buhay. Pag nada-down, lagi, Ama, help me. Pakiyakap po ako, yun ang kailangan ko ngayon. So doon po nanggaling lahat ng lakas ko. At kung ano man ang meron ako ngayon na sinisimulan niya ibalik sa akin, awa at tulong niya kasi nakita niya rin siguro loyalty and faithfulness ko And sa the purity kanya. of your heart. Yes, and the purity of my heart. Kasi it's time I talk po talaga to people, dala ko po yung puso ko. Yes. Ang isinishare ko yung ako. Yes. And even yun sa paggagamot namin ngayon, sabi ko nga po sa iba, hindi po ako pumuparito motivated by profit or whatever. Although alam naman natin na may talagang kikitain. Pero para sa akin po yun ay regalo sa akin ng company na tinulungan ko silang mag-dispense yung products. At the same time, unang-una sa lahat, biyayang bigay ng Diyos. Correct. Kasi ginagawa ko naman yung duties ko. Kaya nga minsan talaga, Miss Mariel, minsan parang nalulungkot din ako na minsan dala mo na yung puso mo sa pag-share and yet parang feeling nila yung peperahan mo sila. Sabi ko nga, di ba nila nakikita yung nauubos yung kabuhayan, pati lakas nila pagka sila ay, correct, alam mo na, dinala sa hospital or whatever. But anyways, sabi nga, hindi naman yung kwento ng buhay ko, pero gusto ko lang i-share. Kami po dito, kagaya ni Miss Mariel, na doon nga kami din nagkilala. Sana po, open your minds and hearts. Bigyan nyo kami ng chance, lalo na ang dala namin, puso namin, pag may ini-offer kami sa inyo. At kahit yan sa bags, pinatutunayan ko yan. Yes. Pag fake na kuha mo sa akin, ay di ibabalik ko po ang pera mo, walang bawas kahit 5. Kung diba? paano mong binigay sa akin, hindi yung, ay nagamit mo yan, kahit wala akong ganon. Kahit after a month, na may nagsabi sa'yo na fake yan, syempre lang po, kailangan ko naman, I mean, medyo ipapasok natin yung ating pinag-aralan, kailangan ko din po ng evidence na totoong may nagsabi na fake at pinatunayan na fake. Kasi kung salita lang po, hindi naman po pwede. It will be unfair to me. Because I dealt with good faith, in good faith. Diba? Alam mo, konti pa lang yung ating napag-usapan tungkol sa konting naging journey ni attorney. No? Meron pa tayo po, di pa tayo mag-second episode, third episode. Pero ito po ay pahapyaw lamang para lang makita nyo how good God sa buhay po ni attorney. Na mula doon sa meron, tapos nakaranas ng wala. And even ngayon na parang willing siya to take the process, no, na para maibalik ulit kung ano yun sa kanya. Dahil alam niyang totoo ang Panginoon natin. And soon, we are, parang i-declare ulit namin sa inyo pag nandun na siya ulit, di ba? Yes. And all these bags, ayan po, lahat itong mga bahagi i-blessing. ng aking buhay na tumutulong din sa akin, ginamit din ng Diyos na pagtulong para mag-go on with life at magkaroon ulit ng biyaya. Sabi ko nga po, binibigay ko to sa mga presyong talagang unbelievable, ang baba-baba. Kasi ang belief ko, ito yung ginagamit ni Ama para din makasimula ulit ako ng panibago, magkaroon ng kapital. So ano man ang kalubihan ko ngayon, alam kong babalik yun. Kasi mapaparol ko naman yung magiging pera ko dito. Acceptance po, yun yung root word. Natanggap kong dapat i-let go, dapat tanggapin ko ano nangyayari, at maging bukas yung puso mo na things happen for a reason. Yes. And stay happy and beautiful. Yes like po, us. yes po. Wala kami sa beach party. Laging may Sa ngiti. beach ako. Lagi pong may ngiti. Sabi nga nung iba, Baka kaganda kasama si attorney. Ang ganda ko dito. sabi nga nila, kahit may problema, lagi ka lang nakangiti. Anong una? Kapag maganda ka, hindi hatang walang pera. That's it. Kaya walang maniwala walang pera, pero baon ako sa utang. Pero hirap din. Kasi minsan gusto kong mangutang, walang magbigay. Oo Kasi nga. ikaw naghihirap. At least ang tingin nila sa atin, talagang mahal tayo ng Diyos at hindi tayo Yes. naghihirap. Pero lahat po yan, miski ako may dinadanas din, no? May mga personal din na marami pinagdadaanan. At isa si attorney sa naging inspirasyon ko bakit lagi kailangan mag-smile and be positive. Yes. At attorney, siguro meron pa itong hihit pa tayo ng isa pang episode Sige. pagka nag-request sila. Willing ako, willing. At ito po yung huling announcement namin bago kami mag-end. Ito pong mga bags na to, pwede niyong ibilhin ng paisa-isa, yung mga personal pangregado. At pwede rin po sa mga gusto talaga na ito rin bulto, sabi nga. bulk order to. Mag-usap na lang po kayo ni attorney. Ilalagay po namin dyan sa
caption namin ang link kung paano nyo makokontak si attorney. And again, attorney, maraming salamat sa binigay mo na time. Thank you too. Wow, it's one take only. Sabi niya hindi siya ready, pero one take siya. At maraming salamat. Sana maulit pa to. Magiging estudyante ko po to sa vlogging. Makikita niyo po ang vlog niya. Pag nag-monetize, makikita percentage na lang ako. Pero thank you so much, attorney, for the time. Yeah, Sasandali lang to. also. And masaya po kami na na-share niyo yung pinagdaanan niyo sa ating mga kababayan. Likewise. Ayan. The pleasure is mine. Yan. So, hindi na po ako magtatagal. Magkita-kita po tayo sa next episode ng Moments with Mariel, The Power of Testimony. Yes. See ya! Thank you po.